Tumingin sa kanya ang isa at tinanong kung anong problema niya. Sinabi ni Chim na pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Tumawa ang mga kasama niya at sinabing lahat naman sa bar ay nakatingin sa kanya. May isang estrangherong nakaupo sa kalapit na mesa habang si Wall, na nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, ay tahimik na pinagmamasdan ang mga miyembro ng Golden Heaven. Nakasuot ng maskara, nakatayo si Wall sa harap ng tindahan ng karne. Ang kanyang mga walang buhay na mata ay may bahagyang lungkot habang marahang hinihimas ang isang baka. Lumapit ang isang matandang lalaki at binanggit na palaging nasa oras ang batang iyon noon. Tinanong niya kung kaya pa ba ni Wall na tapusin ang gawain ngayong araw. Sinabi ng bata na kaya niya pero idinagdag niyang gusto na niyang umalis pagkatapos nito. Ngumiti ang matanda at tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Sumagot si Wall na wala naman, at dahil alam ng matanda na bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan, hindi na niya ito inusisa pa. Naalala ng matanda na noong una, inakala niyang matibay lang ang bata, hanggang sa makita niya kung paano nito madaling pinabagsak ang mga baka ng walang anumang ingay. Napansin niyang may pulang aura ito at naisip niyang likas sa kanya ang pagiging isang mamamatay. Bago siya umalis, sinabi niya sa bata na maaari itong bumalik anumang oras. Habang kinakatay ang baka, natuklasan ni Wall na kaya niyang magdulot ng agarang kamatayan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga akupoint ng buhay at kamatayan sa mga nabubuhay na nilalang. Ngayon, handa na siyang subukan kung tama ang pagkaunawa niya sa pattern. Pinuno niya ng aura ang kanyang kamao at inihanda ang huling hampas. Mahina siyang humingi ng tawad sa baka bago niya ito tinamaan ng mabilis na mabilis. Pumikit ang baka habang unti-unting nawawala ang buhay nito. Tumingin ang bata sa patay na hayop at buong pagmamalaking sinabi na tapos na sa wakas ang kanyang trabaho. Samantala, sa loob ng isang silid sa gabi, inis na nagreklamo si Hong tungkol sa pagiging natingga sa Jianghu at pakiramdam niyang wala siyang nararating. Talagang nakakainis. Isang dalaga ang pumasok at sinabing may gustong makipagkita sa kanya, isang taong higit pa sa kakayahan ng kasalukuyang pinuno para harapin. Biglang tumayo si Hong, nagulat, at tinanong kung sino ang bisita. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig niyang si Jin Jiomwoo, ang Iron Blood Martial Arts Master, ang dumating. Agad na humingi ng paumanhin si Hong sa paghihintay at ipinakilala ang sarili. Matalim ang tingin ni Jeom habang nagpapakilala rin. Naiilang na tumawa si Hong nang tanungin siya ni Jeom kung siya ba talaga ang pinuno ng sangay. Napansin ni Jeom na iba ang dating ni Hong kumpara sa ibang mga pinuno. Ipinagkibit balikat lang ito ni Hong, sinabing bago pa lang siya sa posisyon, pero hindi niya maiwasang humanga sa matalim na titig ni Jeom. Hinahanap ni Jeom ang isang taong konektado sa isang malaking pangyayari noong nakaraang taon sa Chengdu. Ang Ching-Ching at Emi-Sex ay dumanas ng matinding dagok at halos naglaho. Hindi pa rin niya malimutan ang matinding pagkawasak noon, at sigurado siyang may isang tao sa likod ng lahat ng ito. Kaya humihingi siya ng tulong kay Hong upang mahanap ang taong ito. Naging mausisa si Hong kung bakit interesado ang Golden Heaven Society sa taong ito. Naalala niya kung paano nakaligtas si Wall sa kabila ng pagiging pangunahing suspect. Kahit nasa parehong lungsod lang ito, nagawa nitong manatiling hindi napapansin. Kasama pa niyang nilipol ni Wall ang buong 7-star hall noon. Sinabi niya kay Jeom na mahirap hanapin si Wall. Naglagay si Jeom ng isang supot ng gintong barya sa mesa at sinabing magaling ang Hao Clan sa paghahanap ng mga mahirap matagpuang tao. Inalok niya ang ginto bilang paunang bayad, hinihimok si Hong na habulin ang target. Mula pa lang sa simula, iniisip na ni Hong na hanapin si Wall, kaya kinuha niya ang pera na may mapanuksong ngiti. Nangako siyang gagawin ang lahat upang hindi mabigo si Jeom. Si Jeom ay apo ni Jeom Wall, isa sa 7 stars at isang ganap na maestro sa martial arts. Kahit napapaligiran siya ng mga tagasunod, simula nang mag-15 taong gulang siya, tila may tinatakasan siya. Balik sa bata mula sa tindahan ng karne. Tinanong niya ang isang lalaki tungkol sa mga dayuhang dumarating sa Chengdu. Nagbigay ng sagot ang lalaki ngunit sinabing pasensya na dahil abala siya at wala pang sapat na impormasyon. Sinabi niya sa bata na alamin ang tunay na motibo ng mga ito. Lumipat ang eksena sa isang mataong pamilihan. Tinanong si Kwan, ang batang magkatay, kung siya na ba ang magsasalita ngayon. Inamin ni Won na, pero kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ay wala pa siyang sapat na kakayahan. Sinubukan siyang pakalmahin ng kaibigan niya, sinasabing malaki na ang kanyang in-improve. Habang nasa gitna ng pulutong, napansin ni Won si Kwan, pero biglang lumitaw si Jeom sa pagitan nila at tinawag siya.
Kinamusta ni Giom ang iba at nalaman niyang may ilan sa kanila ang nagbabantay sa lansangan habang ang iba naman ay nagre-relax lang. Tinanong niya kung paano ang takbo ng paghahanap at inamin nitong mahirap pero iniisip niyang kahit paano may progreso ang pag-aalis ng mga maling opsyon. Nag-usat sila tungkol sa isang lalaking kahina-hinala, hindi pa sigurado si Giom pero kailangan niyang linawin ang anumang duda. Nagmungkahi ang dalaga na magpahinga muna para mapagaan ang pakiramdam nila. Binanggit niya ang isang sikat na lugar, ang Hall of a Thousand Melodies, kung saan may mga pang-araw-araw na pagtatanghal. Nagustuhan ni Giom ang ideya, kaya nagpasya silang magpahinga muna at magsaya. Sa isang entablado, maraming tao ang nakaupo sa mga bangko, tinatangkilik ang pagtatanghal. Si Kwon ay tumutugtog ng isang magandang himig habang ang iba ay sumasabay. Pinapanood sila ni Giom at ng dalaga. Sinabi ng dalaga na wala namang espesyal sa teknik ni Kwon pero may kakaibang kapangyarihan sa kanyang musika. Tumingin siya kay Kwon at sinabing kung mas maaga siyang nagsimula, baka isa na siyang kahanga-hangang musikero ngayon. Nararamdaman ni Giom ang tensyon habang napapansin niyang ang enerhiya ni Kwon ay mas kahawig ng isang mandirigma kaysa isang musikero. Ang tiyan niya ay parang sa isang mandirigma, kaya nagtataka si Giom kung may kasanayan ba si Kwon sa espada. Napansin ng dalaga ang reaksyon ni Giom at tinanong kung bakit siya interesado. Sumagot si Giom na gusto lang niyang malaman pa. Ngumiti ang dalaga at pumayag na kumuha ng impormasyon. Habang pinagmamasdan ni Giom si Kwon, napansin niyang parang pamilyar ang enerhiya nito, katulad ng naramdaman niya sa bar. Lalo siyang naghinala. Napakahusay ng paglalaro ni Kwon sa kanyang instrumento na mahirap itong ituring na simpleng musika lamang. Namangha ang mga manonood at nagsigawan ng papuri. Patuloy niyang tinutugtog ang mga kwerdas ng maayos at tinapos ito sa isang kumpas ng kamay, sabay huling nota. Nagpalakpakan at nagsaya ang madla. Pagkatapos ng pagtatanghal, sinabi ng dalaga kay Giom na nalaman na niya kung sino si Kwon. Ang tunay niyang pangalan ay Lim Kwon. Isa siyang matalinong negosyante mula sa Chengdu na nagpalago ng kayamanang minana niya. Kalaunan, tinupad niya ang pangarap niyang maging isang artista. Nang tanungin siya ni Giom kung sigurado siya, sinabi niyang nagtanong siya sa maraming tao kaya malamang tama ang impormasyon. Lumapit si Giom kay Kwon upang tiyakin ang isang bagay. Pinuri niya ang pagtatanghal at ipinakilala ang sarili. Nagpasalamat si Kwon sa magagandang salita. Humingi ng paumanhin si Giom sa biglaang paglapit at inanyayahan si Kwon na magtanghalian. Habang nag-iisip si Kwon tungkol sa motibo ni Giom, napansin niya ang matalas na titig nito. Habang naglalakad siya sa tabi ng isang haligi, muli siyang naging wall at pinag-isipan ang kanilang pagkikita. Naniniwala siyang ginamit lang ni Giom ang imbitasyon bilang dahilan para mapalapit sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Guillaume na nagustuhan niya ang kanilang pag-uusap at umaasang magkikita silang muli. Nagpasya si Wall na manatiling malapit kay Guillaume upang alamin ang tunay nitong layunin. Pagdating ni Wall sa tarangkahan, nasalubong niya ang isang matandang lalaki na may hawak na batong tablet. Tinawag niya itong tagapamahala ng lungsod at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinakita ng matanda ang tablet na nagpapakita ng kakaibang kilos ng ThunderClan. Naalala ni Wall noong pinabagsak niya ang kanilang mga pinuno at inakalang tuluyan na silang naglaho. Pero ang bagong galaw na ito ay lubos na umagaw ng kanyang pansin. Nagpalit ang eksena sa isang pulutong na may dalang mga sulo. Nasa gitna si Kyon, ang pinuno ng ThunderClan, na nangangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya napupulbos ang Qingcheng sect. Nilalamon siya ng nakaraan, ang kahihiyan ng kabiguang bigyan ng disenteng libing ang pinuno ng kanilang angkan at ang mapait na taong ginugol niya sa bilangguan sa kamay ng Qingcheng sect. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na ni hindi man lang sila humingi ng paumanhin. May luha sa kanyang mga mata at galit na galit siyang nangako ng paghihiganti. Lumingon siya at naalala ang dahilan kung bakit niya tinawag ang isang lalaki sa Jianghu. Nakatayo sa harap niya si Hyuk na may mga bakas ng labanan sa katawan at sinabi kay Kyun na magkita sila sa Kang Mountain sa loob ng 3 araw. Nagulat si Kyun at tinanong kung silang dalawa lang ang magkikita. Hindi nagbigay ng paliwanag si Hyuk at basta na lang lumakad palayo. Isang miyembro ng angkan ang lumapit at tinawag si Hyuk dahil sa hindi malinaw nitong mga salita. Agad na nagliyab ang galit ni Hyuk at sa isang kisap mata, nawala siya at muling lumitaw sa likod ng lalaking sumisigaw. Hinawakan niya ang ulo nito at nang lumiwanag ang kanyang mga mata, natigilan ang lalaki sa matinding takot.
Nanlabo ang paningin ng lalaki habang namumula ang kanyang mga ugat, bumagsak siya sa lupa habang sumisigaw at kinakamot ang kanyang mukha. Nag-aapoy ang mga mata ni Hyuk habang sinasabi niyang ang pag-insulto sa kanya ay katumbas ng paglapastangan sa matanda at hindi niya ito kailanman mapapatawad. Samantala, si Pyong ay naglalaro ng isang larong pang-board sa isang malaking hotel. Dalawa pang lalaki ang nakaupo sa mesa. Tinanong ng isa kung bakit nandoon si Pyong. Sumagot siya na nagpunta siya sa training camp para masulit ang pagkakataong makapaglaro ngayong araw. Idinagdag ng lalaking naka-gray na kimono na malungkot silang magpaalam kay Pyong. Habang naglalakad, isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang dumaan sa harapan ni Pyong at agad siyang nagulat. Sinabi ng isang lalaking kalbo na siya si Soyaong, ang tagapamahala ng Thousand Fragrance Pavilion. Tumayo si Pyong at hinawakan ang kamay ni Soyaong, dahilan upang ito'y kabahan. Sa mayabang na ngiti, tinanong niya kung siya ba talaga ang tagapamahala. Kinumpirma ito ni Soyaong ngunit halata pa rin ang takot sa kanyang mukha. Lumapit pa si Pyong at sinabing iba siya sa karamihan at napakaganda niya. Nagpasalamat si Soyaong sa papuri ngunit agad na hiniling na pakawalan siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Pyong at sa halip, inimbitahan siyang uminom kasama niya. Ngunit tumanggi siya. Nagmingning ng puti ang mga mata ng lalaki habang sinasabi niyang mabait siya sa kanyang mga kakampi ngunit malupit sa kanyang mga kaaway. Sumagot si Sohayang na hindi magbabago ang kanyang isip sa anumang salita nito at hiniling na umalis na siya. Biglang naging mabangis ang ekspresyon ng lalaki at nagbanta na kung tatanggihan siya ni Sohayang, iyon na ang huling araw ng pavilion. Natatakot si Sohayang, hindi maunawaan ang kabaliwan nito at hindi alam ang gagawin. Biglang lumapit si Wol at tinawag siya. Nang marinig ni Pyong na pinapatawag si Sohayang ng may-ari ng pavilion, agad niya itong binitiwan. Nagtago si Soyaong sa likod ni Wol habang tinanong ni Pyong ang pangalan ng may-ari. Sumagot si Wol na wala siyang pakialam doon. Nag-init ang ulo ni Pyong at sinabing matagal na siyang hindi nakakaranas ng ganitong pang-insulto. Nagsimula siyang gumamit ng mahika upang palutangin ang mga bagay sa gusali at sinabing ipapakita niya ang pagkakaiba ng kanilang mga kapangyarihan. Ngunit nanatiling kalmado si Wol habang sumugod si Pyong na nakataas ang kamao. Tumagos lamang ang kamao ni Pyong sa katawan ni Wol at napahinto ito nang mapagtantong wala siyang natamaan. Lumitaw si Wol sa likod niya at tinawanan siya dahil sinira niya ang ari-arian ng iba. Tinanong ni Wol kung handa nang isugal ni Pyong ang kanyang buhay. Nataranta si Pyong at nakiusap kay Wol na huwag siyang saktan, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sinuntok siya ni Wol sa tiyan, dahilan upang tumilapon siya palabas ng gusali. Habang nakahandusay, lumapit si Wol at tinapakan ang kanyang likod. Takot na takot si Pyong na pagtanto niyang wala siyang laban. Binalot ni Wol si Pyong ng pilak na mga sinulid at binali ang kanyang mga buto sa isang iglap. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na kunin si Pyong at dinala siya palayo, iniwan itong basag. Nagbago ang eksena sa isang maliit na bahay sa tabi ng lawa. Hinubad ni Soyaong ang maskara ni Wol at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanya noong gabing iyon. Habang nakahilig si Wol sa kanyang kandungan, nag-alala siya na baka bumalik ang mga kaibigan ni Pyong upang maghiganti. Sumang-ayon si Wol at sinabing may mga bisita silang dapat papasukin. Samantala, lumapit si Won sa mga gwardya at sinabing siya ay kaibigan ng lalaking napahiya kamakailan. Sa isang malaking ngiti, humiling siyang makilala ang may-ari ng pavilion. Nang pumasok si Won sa silid ni Wol, nagulat siya sa kumpiyansa nitong imbitasyon. Bukas palad niyang itinulak ang pinto at namutla nang makita si Wol. Nang tumingin siya sa likod nito, nakita niya ang isang higanteng puting ahas na nakalambitin. Tinanong niya kung siya ba ang may-ari ng pavilion. Ipinaliwanag ni Wol na si Soyaong ang nagpapatakbo ng lugar at tinutulungan niya ito. Ipinakilala ni Won ang kanyang sarili at tinanong kung narinig na siya ni Wol. Sumagot ito na hindi pa. Ngumiti si Won at sinabing kailangan niyang ipalaganap pa ang kanyang pangalan dahil akala niya'y kilala na siya sa Jianghu. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam sa kanya. Sinabi niyang hindi pa niya iniiwan ang Sichuan, ngunit kahanga-hanga ang kanyang kakayahan kaya't nagawa niyang ilagay sa ganitong sitwasyon si Ximen. Labis itong ikinagulat ni Won lalo na matapos ang nangyari sa Chengdu. Tinanong niya kung maaari niyang malaman ang pangalan nito. Tiningnan siya ni Wol at sinimulang sabihin ang pangalang Knights ngunit biglang natigilan. Naalala niya ang payo ni Xiang at sinabing tawagin siya bilang Knight Master.
Sinabi ni Won na hindi siya dumating dahil lamang sa isang taong walang alam, kundi dahil sa buong grupo. Tinanong niya kung siya ba ang mamamatay tao mula sa trahedya sa Sichuan. Nais ni Wol malaman kung bakit siya hinahanap ng babae, at ipinaliwanag nitong may nais siyang itanong sa mamamatay tao. Nang tanungin siya ni Wol kung ano iyon, sagot ni Won na magtatanong lamang siya kapag nagkaharap sila. Sinabi ni Wol na wala nang dapat pag-usapan. Bago siya umalis, sinabi ni Won na maaaring magtagpo muli ang kanilang mga landas balang araw. Sa loob ng Qingcheng sect, isang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan, sumisigaw na may masamang nangyayari. Tinanong siya ng pinuno ng sekta kung bakit siya natataranta. Ipinaliwanag ng lalaki na nasa labas ang Thunder Clan. Pareho silang natakot at agad na lumabas ng bulwagan. Lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng pare-parehong uniforme. Nakatayo kasama ang kanyang mga tauhan si Kyun at ipinahayag na siya na ang bagong pinuno ng Thunder Clan. Ipinakilala ng leader ng sekta ang kanyang sarili bilang Muryong. Pakiramdam ni Kyun ay naguguluhan at natatakot, hindi sigurado sa dapat gawin. Naalala niya ang sinabi ni Hyuk tungkol sa pag-akyat sa Qingcheng Mountain sa loob ng 3 araw at pagsira sa iniutos nito. Hindi niya alam kung paano magpapaliban ng oras. Tinanong ni Reyong kung maayos lang siya at naalala ang pagpatay sa 2 tao. Sinabi niyang narito siya upang hingin ang pananagutan ng Qingcheng sect sa pagkamatay ng kanilang dating pinuno. Sumigaw ang tagapayo ni Reyong na patay na ang tunay na salarin. Tinanong ni Reyong kung ano ang inaasahan nilang gawin nila. Sinabi ni Kyun na dahil nawalan sila ng pinuno, kailangang tumbasan ito ng Qingcheng sect sa pamamagitan ng isang taong kasing halaga. Pagkatapos, inihayag niya ang nakakagulat na kondisyon, dapat kitilin ng pinuno ng Qingcheng sect ang kanyang sariling buhay. Natigilan si Rayong sa narinig. Ang mga miyembro ng Qingcheng sect ay nag-init ang ulo, sumisigaw na ito ay kawalang galang sa kanilang nakatatanda. Nagsimulang mataranta si Kyun, hindi sigurado sa kanyang gagawin. Naalala niya ang pangako ni Hyuk na ayusin ang lahat habang gumagawa sila ng kalituhan. Ngunit ngayon, hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Biglang may isang lalaking lumapit at sumigaw upang pahintuin ang lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lee Pyong, ang pinuno ng High Heavens Martial Academy. Nagulat si Rayong at nag-isip kung bakit naroon si Ginoong Lee, iniisip na marahil ay nakakahiya para sa kanya na makita ang kaguluhang ito. Naisip ni Ryong na siguro ay nakialam si Lee dahil matagal nang malapit ang Qingcheng Clan at ang akademya. Sa tingin niya, hindi kayang panoorin lang ni Lee ang sitwasyon ng hindi kumikilos, kahit pa nagkamali ang mga ito. Ngumiti si Lee na parang isang baliw at sinabing may katuwiran ang kahilingan ng pinuno ng Thunder Clan. Nagulat si Ryong at hindi alam ang isasagot. Biglang may isang lalaking sumigaw mula sa karamihan, ipinakilala ang sarili bilang si Liu mula sa Clan of True Warriors at sumang-ayon kay Lee. Nanlumo si Ryong matapos marinig iyon. Sa ilalim ng maliwanag na araw, nakatayo ang mga wasak na gusali na may basag na bintana. Si Hong at isang monghe ay nakatayo sa harapan ng nawasak na nayon, napapalibutan ng mga bangkay. Tinanong ni Hong kung ano ang nangyari. Ang paunahing lansangan ay natatakpan ng mga bangkay, ang dugo ay bumaha sa lupa, at nagkalat ang mga gamit. Lumuhod si Hong upang tingnan ang pulso ng isang katawan at tinanong kung may mga nakaligtas. Sinabi ng monghe na wala. Nagtanong si Hong kung sino ang may kagagawa nito. Ipinaliwanag ng monghe na natagpuan nila ang eksena kaninang umaga, ngunit hindi pa nila alam kung sino ang may sala. May kaba sa boses niya nang idagdag niyang maaaring hindi na nila malaman kung sino ang nasa likod nito. Itinuro ng monghe na lahat ng patay ay may hawak na sandata at mukhang nagpatayan ang mga taga-nayon. Napanganga si Hong at nagtanong kung posible bang sila mismo ang naglaban at walang kahit isa ang nakaligtas. Tumayo siyang bigla, hindi matanggap ang nakita. Bumalik ang eksena sa nakaraan, ilang sandali bago ang madugong labanan, kung saan pinipilit ng isa sa mga pinuno ng sekta si Rayong na tapusin ang sarili niyang buhay. Sa likod niya, may isang lalaking may maitim na buhok na nakikipag-usap sa kanyang kapatid tungkol sa kakaibang kilos ng mga pinuno. Sumang-ayon si Rayong na may napapansin din siyang kakaiba. Biglang sumugod si Chong sa karamihan, sumisigaw na may mahalaga siyang sasabihin. Nanginginig si Chong habang tinititigan siya ni Rayong. Biglang may laway na tumulo mula sa bibig ni Chong, ibinaba niya ang ulo niya, at isang matalim na kutsilyo ang dumulas mula sa manggas niya. Mabilis niyang hinawakan ito at isinaksak ng malakas sa tiyan ni Ryong.
Napaduwal ng dugo si Ryong at napatingin kay Chong nang may takot at pagkabigla. Nasalo siya ng isang lalaking may bigote habang siya ay bumagsak, puno ng kaba. Nanginginig ang mga kamay ni Ryong habang pilit niyang hinuhugot ang kutsilyo. Sumigaw ang lalaking may bigot kay Chong, puno ng galit at humingi ng paliwanag. Ngunit mukhang nawawala sa sarili si Chong at paulit-ulit na sinasabi na ang mga pagkakamali ay may kaukulang parusa. Sumulong ang pangkat ng mga monghe na armado habang nagcha-chant ng sabay-sabay. Maingat na inilapag ng lalaking may bigote ang kanilang sugatang pinuno sa lupa habang tinitingnan ang nagwawalang mga tao ng may kaba. Nagtayo ng depensa ang mga monghe, handang protektahan ang kanilang pinuno. Biglang sumugod ang naggangalit na karamihan, namumula ang mga mata, at nagsisigaw. Lumapit ang isang batang monghe, hawak ang kanyang espada, handang harapin ang kanyang tiyuhin upang protektahan ang leader. Unti-unting nawawalan ng malay si Ryong. Mula sa malayo, tahimik na pinapanood ng isang pinuno ng ibang sekta ang kaguluhan. Kasama ang iba pang mga pinuno, nag-utos ang leader ng High Heaven Sect sa kanyang mga disipulo na atakihin ang Qincheng Sect. Puno ng galit ang karamihan at sabay-sabay silang sumugod, bitbit ang kanilang mga sandata. Nanginginig ang ulo ni Kyon, pilit inuunawa ang kaguluhang ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.